Yo mga idol, kamusta na kayo? So to update po tayo at ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon. Lahat naman po siguro tayo nakapanood ng live game ng Yokohama kontra sa Nagasaki. Well mga kaibigan, consistent play po ang naipakita at naipamalas ng ating pambato. Si Kai Sotto po ay nakapaglaro sa loob ng 29 minutes of playing time. Merong 17 points, 6 rebounds, 2 steal at 1 assist. And so far so good, napakaganda nito at mas lalo pang gumaganda yung play ni Kai Sotto. So bakit daw po natalo mga kaibigan yung Yokohama kontra sa Nagasaki? Well, kung titignan nyo mga kaibigan, wala po kay Kai Sotto yung problema. Hindi naman porkit tatalo ang Yokohama, si Kai Sotto na agad ang sisisihin. Well, hindi po, no? Ang laki po ng naiambag ni Kai Sotto. At nakita natin yan, no? Simula first hanggang second half ng game. Tuloy-tuloy yung consistent play niya. Maganda po. Ang naging problema po, kaya natalo yung Yokohama dito sa Nagasaki dahil puro sablay po yung mga 3-pointer ng Yokohama. Nakita naman natin, no? At kahit nga po itong mga kakampi ni Kai, si Yuto, yung depensa po, no, ay wala, sablay talaga, no? Nakikita naman natin kapag si Kai Sotto inilalabas, walang pumapalit sa kanya bilang defender ng Yokohama. Nakakapuntos po tuloy tuloy-tuloy itong Nagasaki. Kasi nung first quarter, maganda po yung pagkalamang ng Yokohama mga kaibigan, no? Kung makikita nyo, nagtapos yung first quarter, 26 points po yung Yokohama. 17 points lang yung Nagasaki. So hindi na maintain yun pagdating ng second quarter, sa third at sa fourth quarter ng game. Yung naging problema, hindi si Kai yung mga kakampi niya. Minsan din kasi yung mga error, yung mga turnover ng kakampi ni Kai, lagi napupunta sa kalaban. Kaya kung titignan po ninyong mabuti, yung pinakita ni Kai Sotto, maganda po talaga kahit natalo ang Yokohama. At dahil nga po natalo sila, hindi pa naman sila laglag sa playoffs. May pagkakataon po mga kaibigan. Pero syempre yung natitirang laban, kailangan hindi sila matalo ng sunod-sunod, no? Siguro mga 4 na games dapat hindi po sila matalo. Dapat kung matalo man sila kahit mga 3, 2 lang, okay na yun. Tuloy-tuloy na yung panalo para makapasok po sa playoffs. At kung titignan nyo, para sa akin, no, nag-matured na po si Kai Sotto. Pero ang pagkakamali lamang po dito ng Yokohama mga kaibigan, hindi nila binago yung sistema nila na napag-aralan po ng Nagasaki. Very obvious kasi paulit-ulit yung nagiging galawan ni Yuki at ni Kai Sotto. Papasok sa ilalim, si Kai Sotto dino-double team, sobrang binabantayan ng kalaban. Si Yuki ganun din, kaya hindi minsan maipasa yung bola. Pero kahit ganun yung nangyari, ang ganda pa rin ng puntos ng ating pambato. Consistent pa rin yung play niya from 20 to 30 minutes of playing time. Hindi na po nawawala yun mga kaibigan. Well, mga idol, back-to-back game naman yan. Babawi na lamang po ang Yokohama sa pangalawang laban nila sa game 2 ng Nagasaki. Sa linggo po yan, no? Alas 12 po yan. And please mga kaibigan, don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.